Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6721-6740. Kabanata 6721. James ay hindi maaaring gumanti sa mabilis na paggalaw ni Emperor Yarden. Matapos kunin ni Emperor Yarden ang mga perlas ng kaluluwa, mabilis niyang pinakawalan ang kasunod na madugong pulang ilaw na sinag, na ipinagpabanal ang kanilang glow. Sinaway ni Emperor Yarden, sinusubukan mo bang sirain ang mga dakilang kayamanan? Nagtataglay ka ng parehong kakanyahan ng home roam at kaguluhan. Naturally, dapat mong i-fuse muna ang dalawang ito. Pagkatapos, gamitin ang bagong nabuo na kapangyarihan upang pagsamahin ang mga perlas ng kaluluwa. Makakamit nito ang pinakamahusay na mga resulta. Ang iyong diskarte ngayon ay walang ingat. Maaari kang makamit ang isang mas malakas na kapangyarihan ngunit halos nasayang ito. Tinanong ni James, sinasabi mo ba na ang kakanyahan ng home roam at kaguluhan ay maaari ring isama? Si Emperor Yarden ay same time na tumugon, walang hindi maaaring isama. Ito ang prinsipyo ng paglilinang, ang kakayahang lumikha ng isang bagay na wala at maging imahinasyon sa katotohanan. Mukhang hindi mo pa master ang anumang tunay na pamamaraan ng pagsasanib, kaya ipakikilala kita sa sining ng fusion. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang nagninangas na pulang ilaw ang sumakit kay James. Ang isang bahanang detalyadong impormasyon ay napuno ang isip ni James, na nagbibigay sa kanya ng isang bagong pamamaraan ng pagsasanib. Ang kataas-taasang landas ay nahahati sa 50, ang langit sa 49. Maaari silang paghiwalayin ngunit pinagsama din. Ang lahat ay maaaring maibalik sa kalikasan, at ang lahat mula sa kalikasan ay maaaring mabuo sa isa. Binigkas ni James ang impormasyon sa kanyang isip at hinawakan ang kanyang mga palad. Pagkatapos, tinawag niya ang kakanyahan ng home roam sa itaas ng kanyang palad at ang kaguluhan sa ibaba. Habang binabaluktot niya ang kanyang mga kamay, ang dalawang sanaysay ay naglabas ng isang maliwanag na glow at hinihigop ang nakapalibot na kaguluhan at kakanyahan ng kasaysayan. Sa kanyang mga mata sarado si James ay nakatuon sa proseso ng pagsasanib. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng ilaw ng dugo, at mga daloy ng kakanyahan na ibinuhos sa yungib. Si James ay nanatiling hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Ang kakanyahan ng home roam ay tinged na may lila, habang ang kaguluhan ng kaguluhan ay nagdala ng isang kulay abo na kulay. Habang ang dalawang sanaysay na ito ay unti-unting timpla, isang pagsasanib ng lila at kulay abo na lumitaw, unti-unting nagmula sa pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo, at violet. Bulalas ni Emperor Yarden, anong kamangha-manghang kapalaran. Ang pagsasama ng dalawang ito ay talagang nag-spawn ng kakanyahan ng Wuya. Ang yungib na nakapalibot kay James ay biglang napuno ng masigla, masigasig na ulap na may kidlat at kulog. Ang mga hayop na gawa-gawa ay umuungal, ang kanilang mga tunog ay nakakagulat sa buong langit at sa lupa. Di nagtagal, ang mahusay na lupang pangkasaysayan at maging ang buong lupain ng Forlat ay nagsimulang manginig ng labis. Ang isang malawak at misteryosong 7 kulay na kapangyarihan ay nagsimulang magwalas sa buong lupain ng Forlat, na tinitipon ang lahat ng kaguluhan sa kakanyahan at kakanyahan ng home roam. Sa sandaling iyon, si Zenda at ang iba pa, na nakaposisyon sa labas ng ipinagbabawal na dugo, ay nahuli ng bantay ng isa pang marahas na pag-iling. Mabilis na itinakda ang panik pagkatapos mapansin ang hindi mabilang na mga daloy ng kakanyahan ng home roam at kaguluhan na nagmamadali patungo sa ipinagbabawal na dugo. Ito ang home roam at chaos essence. Mahirap na para sa amin na mangolekta ng mga ito, ngunit ngayon sila ay iginuhit sa ipinagbabawal na dugo. Ano ang ginagawa niya? Panipi. Si Tovia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa biglaang pagsasakatuparan, sumigaw, ito ay masama. Mayroon bang kaguluhan sa home roam at home roam mula sa aming mga templo?
Ang kanyang mga salita ay nag-trigger ng isang alon ng gulat sa mga natipon na powerhouse, na nag-uudyok ng mga sigaw at tawag na bumalik sa bahay upang suriin ang kanilang mga reserba. Hindi makaya ang tumataas na gulat, sumigaw si Zende ng walang pasensya, manahimik ka. Ang kanyang tinig ay pinutol ang kaguluhan, agad na pinatahimik ang lahat. Malamig na sinabi niya, hindi mo ba nakikita? Ang kakanyahan ng buong mahusay na lupang pangkasaysayan ay nagko-convert dito. Sa palagay mo ba ay magiging isang pagbubukod ang aming mga templo? Kahit na nagmamadali ka ngayon, sa palagay mo ba mapipigilan mo ito? Pagdinig ng mga salita ni Zenda, lahat ay nagpalitan ng hindi mapakali na mga ekspresyon. Ang 10 banal na mga templo ay malamang na malapit na matapos. Hinihikayat ko ang lahat na manatiling kalmado, tanggapin ang napili, at pagkatapos ay kusang kilalanin ang aming mga pagkakamali. Kung hindi, maaari nating mawala ang lahat ng pagkakataon upang makagawa ng mga pagbabago, sabi ni Zende sa emosyon. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng mga powerhouse. Hindi sila hilig na magsumite ng madali. Sa halip, naglalayong makakuha ng kontrol sa napiling isa, na umaasang palakasin ang kanilang sariling pag-uugnay sa templo. Ang panunood ng mga natipon na kapangyarihan na nagskimang ng tahimik, nagbuntong hininga si Zende sa pagdibitiw. Nang makita na hindi sila mahikayat, pinigilan niya ang pag-aaksaya sa kanyang pagsisikap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6722. Sandali, Herodias, na nagtatago sa loob ng Eurus 1 Genesis Bell, grumbled, ang dalawang ito ba ay nagsisikap na sirain ang lugar na ito? Ang mga panginginig ay lumalaki lamang. Ito ba ay magtatapos? Ang Thea chuckled, karaniwan, ang tulad ng isang malaking kaguluhan ay nangangahulugang isang makabuluhang pagkakataon ay lumitaw. Dapat tayong maging masaya. Umungol si Herodias, syempre, ang iyong asawa ay nakalaan para sa malaking kapalaran, ngunit maaaring hindi iyon maswerteng iyon. Tumawa si Thea nang hindi mapigilan, pagkatapos ay sinabi, pinapahamak mo si G. Yegor. Ang mga mata ni Herodias ay naiilawan sa mga salita ni Thea. Tulad ng malapit na siyang tumugon, ang isang kamangha-manghang kaluluwa ay lumitaw mula sa Eurus 1 Genesis Bell at nag-ambala sa sandaling ito. Panahon na upang pag-usapan natin, Herodias. Si Herodias ay malinaw na nabigla ng boses. Bulalas ni Thea, ito ay Morgoth. Ngumiti si Morgoth at sinabing, huwag kang magpanik. Hindi ako nangangahulugang anumang pinsala. Gusto ko lang makipag-chat. Si Herodias ay tumugon ng maingat, wala akong sasabihin sa iyo. Hanggat masunurin ka, walang tatalakayin. Dapat ko talagang ipaliwanag sa iyo kung ano ang nangyari noon, nagsalita si Morgoth, pagkatapos ay nagbago sa isang light beam at darted papunta kay Herodias. Ms. Herodias, agad na tumalon si Thea sa kanyang mga paa at sumigaw, ngunit ang dalawa ay wala nang makikita. Tumawag ng mapilit si Thea, lumabas ka. Mga alagang hayop ng James Caden, tinawag kita. Di nagtagal, ang Hemere at Fennec ay naging materialized. Nakakakita ng pagkabalisa ng ekspresyon ni Thea, si Hemere ay nagsalita sa isang pahiwatig ng pagkabigo, nagpunta si Lysia upang tulungan ang Panginoon. Kung wala siya rito upang sugpuin si Morgoth, lumaki siyang sapat na gawin ayon sa nalulugod niya. Bumantong hininga si Fennec, wala tayong magagawa, Ms. Thea. Walang sino man ngunit si Lysia ay may kakayahang pigilan siya. Panipi. Huminga ng malalim si Thea at sinabing, mangyaring alagaan ang aking mga anak. Kailangan kong lumabas. Mabilis na humakbang si Hemere, hinarang ang landas ng Thea, at sinabing, ikaw ay walang ingat. Kung umalis ka ngayon, hindi ka na babalik. Binigyan kami ni Master ng isang order upang maiwasan kang umalis sa kampanilya na ito. Si Hemere ay nagbago sa maraming mga apoy na apoy habang siya ay nagsalita, na nakapaloob sa buong Eurus 1 Genesis Bell. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Fennec, hinaharangan ang lahat ng posibleng paglabas para sa Thea. Pag-aalaga sa kanila, sigaw ni Thea, na nagbabago sa hindi mabilang na mga lilang pink light beam at tinusok ang Eurus 1 Genesis Bell. Sabik na sinabi ni Hemere, tapos na. Kahit na umalis si Ms. Bumantong hininga si Fennec, paano natin siya napigilan? Hindi siya masagot ni Hemere.
Sa sandaling lumitaw sina Morgoth at Herodias sa labas ng Eurus-1 Genesis Bell, ang mga hindi kilalang ulap at kidlat ay binomba sila agad. Mahigpit na hinawakan ni Morgoth si Herodias at naglakbay sa ipinagbabawal na dugo. Di nagtagal, lumitaw si Thea mula sa Eurus-1 Genesis Bell at nahaharap sa parehong mapanganib na mga kondisyon. Kung hindi niya nakuhang muli ang 70% hanggang 80% ng kanyang lakas, maaaring siya ay namatay. Matapos makaligtas sa unang alon, nanatili siyang maingat. Habang lumalakas ang intensity ng mga ulap, mabilis siyang hinabol matapos sina Herodias at Morgoth. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6723. Sa kabilang banda, si James ay pinagsama pa rin ang kaguluhan at kakanyahan ng Hongrom. Bigla, naramdaman niya ang mga kaguluhan mula sa Eurus-1 Genesis Bell at agad na nagpanik. Ang dalawang bola ng enerhiya sa kanyang mga kamay ay tumindi bilang tugon sa kanyang hindi matatag na emosyon. Nararamdaman ang mga abnormalidad, mabilis na sumugod si Emperor Yarden sa likuran niya. Pinahaba niya ang kanyang mga bisig at sinimulan ang paglilipat ng enerhiya sa kanyang katawan upang patatagin ang pabago-bago ng enerhiya. Makalipas ang ilang sandali, ang mga bola ng enerhiya sa mga palad ni James ay sumabog sa mga 7-colored lights. Ang ilaw ay unti-unting kumalat sa buong yungib, sa kalaunan ay sumisid sa bawat lugar ng ipinagbabawal na dugo. Boom! Tandang padamdam. Ang isa pang napakalaking pagsabog ng kidlat at kulog ay sumabog, na nagpapadala ng hindi mabilang na mga bolts ng kuryente kay James. Ang 7 kulay na bola ng enerhiya sa mga kamay ni James ay lalong lumago. Matapos maglabas ng isang biglaang flash, bumalik sila sa isang estado ng katahimikan. Huminga ng malalim si James at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Dalawang makulay na sinag ng ilaw ang bumaril mula sa kanyang tingin, mabilis na kumalas sa dalawang boulders sa harap niya. Ang puwersa ng pagkilos na ito ay napakalakas na naging dahilan upang mamunungang muli ang buong yungib, at kahit na si Emperor Yarden ay pilit na kumatok. Bumagsak siya sa isang pader na may malakas na tinik at nagubo ng dugo. Kahit na, tumawa siya ng nakakatawa. Tapos na ang kakanyahan ng Wuya. Hindi ko naisip na masasaksihan ko ang paglikha ng kakanyahan ng Wuya gamit ang aking sariling mga mata. Kahit na mapahamak ako ngayon, wala akong pagsisisi. Ang pagdinig ng mga tawa ni Emperor Yarden, itinaas ni James ang kanyang mga kamay sa pagtataka at napansin ang 7 kulay na banal na ilaw sa kanyang mga palad. Namumula sila sa kanyang mga meridian, naglalabas ng mga nakakatakot na kapangyarihan. Ipinapaalala ni Emperor Yarden, ngayon na mayroon kang kakanyahan, maaari kang pagsamahin ang anuman. Hindi ka panipaniwala, nakatayo ka sa pinakatanyag ng mahusay na lupain ng kasaysayan. Nagulat sa mga pag-angkin, lumingon si James kay Emperor Yarden at nakita siyang umuubo pa rin ng dugo. Okay ka lang, Ginoo. Hindi okay, sagot ni Emperor Yarden habang kinuha niya ang kanyang sarili. Pagkatapos, siya ay nag-chock. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga problema sa iyong puso. Pagkatapos ng lahat, may ilang mga bagay na lampas sa iyong tulong. Mabilis na sumulong si James upang tulungan si Emperor Yarden. Gayunpaman, habang nakikipag-ugnay ang kanyang mga kamay, nagsimulang manginig si Emperor Yarden. Umaalang si Emperor Yarden, hayaan mo ako. Ako ay isang nalalabi na kaluluwa at hindi makatiis sa mga kapangyarihang ito. Mabilis na pinakawalan ni James si Emperor Yarden. Humakbang siya pabalik at pinanood ang nalalabi na kaluluwa na nahuhulog sa lupa na may tinak. Ang kakanyahan ba ng Wuya ay talagang makapangyarihan? Namangha si James, na nanunood ng 7 kulay na enerhiya na pulsate sa pamamagitan ng kanyang mga meridian na nagulat. Kinuha ni Emperor Yarden ang kanyang sarili at sinabing, natanim mo ang Quasar Kidlat bago. Ang kakanyahan ng Wuya ay mas malakas. Mayroon itong matindi, electric kasalukuyang pinagsasama ang hangin, apoy, kulog, kidlat, metal, kahoy, tubig, at lupa. Ang mga mata ni James ay naiilawan. Ito ba ay malakas? Mahusay na gamitin ito sa Yeria at panoorin siyang nagdurusa. Si Emperor Yarden ay nakangiting, okay, sapat na iyon. Magmadali at fuse ang mga perlas ng kaluluwa. Hindi ko iniisip na anak ni Turta at ang Yin Governor ay maaaring mas matagal.
Hindi natin hayaang makuha ng 10 banal na templo ang espiritu ni Morgoth, o magiging sakuna ito. Panipi. Tumanggo si James at umupo ulit. Itinapon ni Emperor Yarden ang mga perlas ng kaluluwa patungo sa kanya, na mahuli ni James na nahuli. Kasunod ng mga tagubili ng art ng fusion na itinuro ni Emperor Yarden, sinimulan ni James na mabilis na isama ang Marcy Ice at mga kapangyarihan sa kasaysayan na nakaimbed sa loob ng mga perlas. Sa ipinagbabawal na dugo ng dugo, sa itaas ng isang liblib na bundok, sina Morgoth at Herodias ay nahaharap sa bawat isa sa pag-igting ng mga kaaway. Noon lang, si Thea, na hinahabol, ay naging materialized sa tabi ni Herodias. Ang kanyang mga mata, na may kagyat na madali, maayos sa Morgoth. Umungol si Thea, ano ang ginagawa mo, Morgoth? Hindi mo ba alam na nasa peligro tayo na mapahamak sa ipinagbabawal na dugo? Kinurot ni Morgoth ang hindi kanais na, ang mga hanggal na iyon mula sa 10 banal na templo. Lalo akong nag-aalala kung hindi tayo nag-vent sa ipinagbabawal na dugo. Ngunit ngayon, bigla niyang kinalat ang kanyang mga braso, at ang kanyang kamangha-manghang katawan ay unti-unting naging pisikal. Ang kanyang orihinal na pagpapataw na hitsura ay bumalik din. Si Thea at Herodias ay mukhang labis na nagulat. Nabawi ni Morgoth ang kanyang pisikal na katawan, na minarkahan ang simula ng isang sakuna para sa iba't ibang mga mundo. Sa gitna ng malamig na mga alon ng pagtawa, tiningnan ni Morgoth sina Herodias at Thea na may kakaibang ekspresyon at sinabing, ngayon na narito ako, iniisip mo pa ba na matakot ako sa basurahan na iyon? Nagretort si Herodias, ikaw. Nakagambala si Morgoth, na nagsasabing, huwag kang makipag-usap. Makinig sa akin. Alam kong hindi tayo magiging magkabilang panig, at nais mong ako ay nawawala ng walang pagkakataon na mag-reincarnate. Malapit nang magsalita si Herodias ngunit napigilan ni Thea. Nakatitig kay Morgoth, mayabang sinabi ni Thea, ano ang gusto mo? Morgoth sinabi na nakangiting, nais kong makipag-chat. Kung maayos ito, mabubuhay tayo ng payapa. Kung hindi ito, wala akong pagpipilian kundi ang pakikitungo sa inyong dalawa. Pagkatapos magsalita, lumingon siya gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Alam ko na si James ay lumaki ng malaki. Kahit na, hindi ako handang isuko ang pagkakataon na makatrabaho siya. Pagkatapos ng lahat, talagang hinahangaan ko siya. Sa makatuwid, wala akong pagpipilian kundi gamitin ang kanyang kahinaan, na siyang dalawa sa iyo. Tumalikod si Morgoth at ngumiti ng mapagmataas. Sumimangot si Thea at tinanong, ginawa mo ito? Nag-chock si Morgoth, eksakto, Seeing Governor. Maghintay, dapat kong tawagan ka ng madilim na landas sa langit. Pagkatapos ng lahat, kalahati ka lamang ng gobernador ng Yin ngayon. Gumawa tayo ng isang pakikitungo. Tumutulong ka na hikayatin si James na makatrabaho ako, at kukunin ko ang iyong iba pang kalahati. Maaari mo na mabuti ang iyong posisyon as ang Yin Governor. Paano ito tunog? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6724. Habang ang Morgoth ay sumabog ng isang masamang pagngiti, si Herodias ay likas na protektado sa harap ng Thea. Nagbabala si Herodias, huwag kang makinig sa kanya, Thea. Siya ay sinungaling, isang mapanlinlang na demonyo. Ipinangako niya sa aking ina na itigil niya ang pagpatay sa kataas-taasang nilalang ni Zymergy. Gayunpaman, hindi niya pinanatili ang kanyang salita. Sa huli, ang dating Tai Chi at batas ng mga landas ay namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Siya ay isang. Bago matapos ni Herodias ang kanyang akusasyon, biglang pinalawak ni Morgoth ang kanyang kamay, at isang nakasisindak na lila-pula na ilaw na sumabog, na pinagsama sa isang napakalaking, multo na kamay. Si Herodias ay pinutok ng leeg at itinaas sa hangin. Ikaw, galit na galit si Thea. Nagbabala si Morgoth sa isang nagyayelo na tono, Thea, iminumungkahi ko na manatili ka pa rin. Kung hindi, papatayin ko siya. At dapat mong malaman, ang pagpatay sa pamamagitan ng mga kamay ay nangangahulugang walang pagkakataon na muling maging reincarnated. Ang mga kamay ni Thea ay kumapit sa isang kamao. Lihim ka bang pumasok sa ranggo ng Declan? Tumugon si Morgoth na may isang makasalanang chuckle, kailangan kong pasalamatan ang iyong asawa. Habang nagsalita siya, dahan-daang itinaas ni Morgoth ang kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay walang kabuluhan.
Ang aking demonyong katawan ay pinangangalagaan ng kaguluhan at kakanyahan ng Hongroom. Ang kapangyarihan nito ay hindi magkatugma. Kahit na nagtataglay lamang ako ng kalahati ng aking orihinal na lakas, hindi ako mapigilan laban sa mga nasa ilalim ng ranggo ng Soma Declan. Si Thea, na sumisipsip ng buong bigat ng kanyang mga salita, ay malinaw na inalog. Napagtanto ang buong lawak ng panlilinlang ni Morgoth, naintindihan ni Thea na sinamantala niya ang kakayahan ni James na ipatawag ang kaguluhan at kakanyahan ng Hongroom. Samantala, siya ay nagnanakaw ng isang bahagi para sa kanyang pagpapalakas. Malamig na tanong ni Thea, dahil napakalakas mo, dapat kang pumunta sa Zymergy upang matukoy ang iyong paghihiganti. Kaya bakit kailangan mong makatrabaho ang aking asawa? Sa pamamagitan ng isang malabo na pagngisi, sumagot si Morgoth, hinahangaan ko siya. Siya ay matapat at kagalang-galang. Nakatulad siya na magmana ng kaalaman sa paglilinang ni Emperor Yardnor. Sama-sama, madali nating malampasan ang mga walang kapores na puwersang iyon sa Zymergy. Kahit na ang mga dating hanggal sa ilalim ng kataas-taasang landas ay magbabagabag sa amin. Huwag kang mag-alala, nakikita ko siya bilang isang kaibigan. Ituturing ko siya ng maayos sa sandaling makontrol ko ang kataas-taasang landas. Gayunman, si Thea ay nanatiling hindi napatunayan. Si Morgoth, isang demonyo na kilala para sa kanyang walang awa na pagtugis ng kapangyarihan, ay titigil sa wala upang makamit ang kanyang mga wakas. Samantala, si Thea, na kamakailan lamang ay ipinanganak at hindi ganap na nakuhang muli ang kanyang lakas, natagpuan ang kanyang sarili sa isang kawalan, hindi matulungan ng direkta si James. Sa makatuwid, maaari lamang niyang i-bide ang kanyang oras hanggang sa magpakita si James. Matapos mabuo ang isang diskarte, mahinahon na tanong ni Thea, kumusta naman ako? Sumagot si Morgoth, sinabi ko na sa iyo na tutulungan kita na mabawi ang iyong iba pang kalahati at mabawi ang iyong posisyon bilang gobernador ng Yin. Si Thea ay nag-aalsa, ngunit ang aking iba pang kalahati ay nasa ilalim ng kontrol ni Tai Chi. Sa iyong lakas, maaari mo ba siyang patayin? Ang tanong na ito ay nagsilbing parehong hamon at isang anyo ng pakikidigma sa psikolohikal, na inilalagay ang Morgoth sa isang mahirap na posisyon at paglantad ng mga potensyal na kahinaan sa kanyang pag-aangkin ng alyansa at lakas. Si Morgoth ay nahulog sa isang awkward na katahimikan. Umiling-iling si Thea at sinabing, ang iyong plano ay hindi makatutuhanang. Paano mo ako naririnig? Tanong ni Morgoth, nagulat, mayroon ka bang plano? Mahinahon na ngumiti si Thea at sumagot, hindi ko, ngunit ginagawa ng aking asawa. Hanggat handa siya, makakatulong siya na pagsamahin ang iyong iba pang mga kaluluwa. Kinwestiyon ni Morgoth, iminumungkahi mo na maghintay na iwanan ni James ang pag-iisa. Mahinahon na ngumiti si Thea bilang tugon. Nagdilim ang mukha ni Morgoth. Sinusubukan mo akong linlangin. Sa palagay mo ba bobo ako? Kapag nag-iwan siya ng pag-iisa, hindi ako makatakas. Panipi. Nag-snort si Thea. Ang iyong mga kaaway ay ang mga nasa Zymergy, at ganoon din ang atin. Inihayag ni Morgoth ang kanyang kamay at sinabing, hindi, ang iyong kaaway ay Tai Chi. Kapag namatay na siya, makakalimutan kayong dalawa. Ikaw ay isang napakatuso na babae, kahit na mas masahol kaysa sa akin. Hindi ako makapaniwala na sinubukan mo akong i-bluff. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6725. Thea ay nagbuntong hininga. Akala ko orihinal na ikaw ay isang mahusay na bayani. Hindi ko akalain na ikaw ay, Morgoth ay nagambala ng bigla, na nagsasabing walang tiyaga, manahimik ka. Manahimik ka, hindi ako karapat-dapat sa iyong papuri. Ikaw ang asawa ng aking kaibigan, kaya madali ako sa iyo. Ngunit hindi iyon nangangahulugang maaari mong gamitin ang mga trick na ito sa akin. Ang pagkabagot ni Morgoth, tumawa si Thea, kung gayon ano ang dapat kong gawin upang paniwalaan mo ako. Si Morgoth ay sumingit at pinakawalan ang daan-daang mga lilang pula na ilaw na sinag sa Thea, na nakapaloob sa kanyang katawan sa isang menacing glow. Sa susunod na segundo, ngumiti siya ng masama, isang pahiwatig ng pagtatagumpay sa kanyang tinig, naniniwala lamang ako sa aking sarili. Ang alam kong kinokontrol mo ay nangangahulugang kontrolado si James. Ha! Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang lila-pula na ilaw sa paligid ng Faded Fade ang layo. Nanlaki ang mga mata ni Morgoth,
At siya ay nag-stammer, ito, ikaw, immune ka sa mga paghihigpit at sumpa. Kahit na ang aking kaluluwa ng demonyo ay hindi epektibo. Matapos ang isang maikling pagkabigla, si Thea ay nagbagsak ng isang pagbagsak sa lupa na may isang dramatikong tinak. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sumigaw, nakasumpa ako. Malaki ka na, walang awa, Morgoth. Despekado at walang kahihiyan. Si Morgoth, malinaw na nagagalit, sumigaw, sapat na. Naaalala ko ngayon. Pinagkadalubhasaan mo ang madilim na makalangit na landas ng landas, immune sa mga paghihigpit at sumpa. Itigil ang kilos. Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at kumurap ng kanyang malalaking mata, na kumikilos na walang kasalanan at nalilito sa akusasyon. Umungol si Morgoth, ikaw ay isang kakilakilabot na babae, puno ng mga skim. Tama si Master. Ang mga magagandang kababaihan ay hindi mapagkakatiwalaan. Nakakatakot ka, kahit na mas masahol kaysa kay Yeria. Hindi na ako maaaring manatili dito, o kung hindi na ako mababaliw. Pinalo ni Morgoth ang kanyang ngipin at sumingit. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin, lumitaw sa likuran ni Herodias, at kinuha ang kanyang hostage. Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at sabik na, ano ang ginagawa mo, Morgoth? Sigaw ni Morgoth, ikaw ang asawa ni James. Hindi ko maaaring kunin ang asawa ng aking kaibigan bilang pag-hostage. Iyon ay masira ang aking reputasyon. Kaya, kukunin ko siya sa halip. Sigaw ni Thea, walang saysay na hawakan ang kanyang hostage. Hindi mo maaaring i-blackmail si James sa kanya. Sumingit si Morgoth, anak siya ni Tirta at makakatulong sa akin. Samantala, hindi mo ba nais ang iyong iba pang kalahati? Hahanapin ko ito para sa iyo. Makikipagtulungan sa akin si James hanggat mayroon ako. Si Thea ay nanatiling tahimik, ang kanyang isip ay karera. Sa pagtataka niya, sa kabila ng mapang-akit na kalikasan ni Morgoth, maaari siyang maging tuso at pantaktika, alam kung kailan gagamitin ang reverse psychology. Tumingin si Morgoth at sinabing, dahil asawa ka ni James, medyo madali ako sa iyo. Gayunpaman, patuloy mong sinusubukan na i-bluff ako. Kailangan kong turuan ka ng isang aralin. Panipi. Habang natapos si Morgoth na magsalita, bigla niyang sinampal ang kanyang palad, pinakawalan ang isang lilang pula na illusory palm print na sumabog malapit sa Thea, na nagdulot ng marahas na manginig. Sa gitna ng usok at alikabok, mabilis na umakyat si Thea sa kalangitan, upang makita lamang si Morgoth na tumatawa ng maniacally habang siya ay tumakas kasama si Herodias na gaganapin ang hostage. Sinumpa ni Thea, di man ka. Kung manggahas ka nasaktan siya, ang aking asawa ay hindi kailanman gagana sa iyo. Narinig ni Morgoth ang babala ni Thea ngunit pinili na huwag pansinin ito. Nagninili si Thea sa kanyang susunod na paglipat. Sa sandaling iyon, isang dosenang mga figure na may mabisang oras ay biglang lumitaw, na nakapaligid sa kanya halos agad. Ngumiti si Thea ng mapait matapos mapagtanto ang grabidad ng kanyang sitwasyon. Ang ranggo ng Declan, kaya ito ang kanyang paghihiganti. Tinatanggap ang kanyang malubhang paglutas, hindi tinangka ni Thea na pigilan. Sa halip, mahinahon siyang tumayo sa walang bisa. Kaagad pagkatapos, 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Declan na sabay na lumapit upang pigilan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6726. Inside ang yungib sa loob ng ipinagbabawal na dugo, si James ay labis na nasasabik sa pag-channel ng kanyang kakanyahan ng Wuya upang maisama ang kaluluwa ng kaluluwa na si Pearl at ang Marcy Ice Soul Pearl. Tulad ng ginawa niya, ang yungib ay nakapaloob sa isang nakakagulat na pagpapakita ng makulay na ilaw, na nagpapaliwanag sa mga malabong na paligid. Samantala, si Lizzie ay umikot sa itaas ni James at nagradiated na may 6 na kulay na ilaw. Ang isang malabo na lilang ilaw ay nagsimulang pagsamahin sa isang protection na ilaw na kalasag, na nakapaloob sa kanya sa loob nito. Ang katawan ni Lizzie ay nagsimulang tumanda, at kalaunan ay tumigil kapag siya ay ang hitsura ng inosente at magandang 12 taong gulang. Bigla, sinaksak ni Lizzie ang kanyang mga kamay sa isang paggalaw ng likido. Ang kanyang katawan ay sumabog ng isang masiglang 6 na kulay na kapangyarihan, na pinaghalo ng walang putol sa nakapalibot na lila na light. Ang pagsasanib ng energies na ito ay tumindi ang ningning ng hadlang. Sa isang instant,
Ang paningin sa loob ng yungib na pinalakas, ang mga kulay na lumalaki kahit na mas malinaw. Habang pinagsama ang lilang light na nakapalibot sa Lizia na pinagsama sa 6 na kulay, nagbago ito sa isang nakasisilaw na 7 kulay na swirl na mabilis na nakapaligid sa kanya. Nasaksihan ang pagbabagong ito, si Emperor Yarden, na nakaupo ng tahimik sa yungib, dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Mabilis niyang pinalawak ang parehong mga palad patungo sa Lizia, na lumakad sa itaas ni James. Ang banggaan ng energies ay nagresulta sa pagsabog, kung saan lumitaw ang isang magandang dalagitang batang babae na mga 17 o 18 taong gulang na lumitaw. Nagtataglay siya ng isang natural na kagandahan at kagandahan. Sa mahabang buhok na bumagsak sa kanyang mga balikat at isang matangkad, payat na figure, isinama niya ang biyaya ng isang bulaklak. Ang kanyang maliwanag na mga mata ay kumislap, at ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang masiglang aura na ginawa sa kanya na tila walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Emperor Yarden, na itinuro muli ang kanyang mga daliri. Isang sinag ng light red light shot patungo sa nakamamanghang magandang batang babae. Agad na, isang lilang pula na balabal ang materyal sa paligid niya, na nakakapagod sa kanyang katawan. Sinuri ng batang babae ang kanyang bagong damit, kung gayon, na may isang mapaglarong twirl, ay direktang lumitaw sa harap ng Emperor Yarden. Matagal na hindi nakikita, Frana, binati siya ni Emperor Yarden ng isang mainit na ngiti. Umupo si Lizia sa tapat niya at binigyan siya ng isang garapon ng kaguluhan. Si Emperor Yarden ay nakuha. Tinanong niya, mayroon kang mahusay na alak sa iyo. Kalmado ang sinabi ni Lizia, ninakaw ko ito. Hindi alam ng aking Panginoon kung paano ito mahalin. Napakahalaga nito, ngunit inumin ito ng aking Panginoon tulad ng murang alak. Dapat ay magnakaw ako ng kaunti pa. Kung hindi man, walang maiiwan kung kinakailangan o sa mga mahahalagang sandali. Panipi. Tumawa si Emperor Yarden, kinuha ang kaguluhan, at sinabing, pinagsama na niya ang dalawang puwersa. Kaunti lamang ang mga tao sa mas malaking larangan ang maaaring makasakit sa kanya. Bumantong hininga si Lizia. Mayroon pa rin siyang mahabang paraan upang pumunta. Ayaw ko siyang makisali sa mga hindi pagkakaunawaan na ito. Siya ay isang malayang tao. Si Emperor Yarden ay humigop ng kaguluhan na absinthe at tumango sa kasunduan. Alam ng lahat ang kadakilaan ng kataas-taasang landas. Gayunpaman, hindi nila malilimutan ang kanilang mga hangarin na walang kabuluhan na mga bagay. Sa oras na matutunan nating pahalagahan ang mga mahahalagang bagay, huli na ito. Tiningnan niya si Lizia at sinabing, mula sa sandaling siya ay napili, ang kanyang kapalaran ay selyadong. Ang hinaharap na mundo ay kabilang sa mga nilalang ng Greater Realm. Hindi namin siya pinili ng wala. Panipi, Lizia sinabi ng hindi ka nais-nais, ipinataw mo ang pamagat sa kanya. Maaaring hindi niya ito nais. Tumawa si Emperor Yarden at nagretort, naglaro ka rin ng isang malaking bahagi. Kung hindi mo pa siya nakilala bilang iyong Panginoon, hindi na siya mapili. Kaya't ito ay isang pagkakamali mula sa simula. Umiling-iling si Lizia, kumuha ng isa pang garapon ng Chaos Absinthe, at nagsimulang uminom ng Emperor Yarden na tinanong ng emosyonal, paano ka nagkamali, Fona? Hindi mo ba siya pinili dahil sa kanyang walang malasakit na espiritu at kusang maging kanyang pangalawang katawan? Nagkibit balikat si Lizia at sumagot, mabigat ang paksang ito. Hindi ito angkop ngayon. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6727. Emperor Yarden ay tumawa at sinabi, ngunit nag-usisa ako kung paano siya magiging reaksyon kapag nakita kanyang naibalik sa iyong tunay na anyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay itinuturing na isa sa mga nangungunang 3 kagandahan sa mundo, kahit na lumampas sa kanyang asawa, ang iginagalang na gobernador ng Ying. Inilipat ni Lizia ang kanyang mga mata at nagretort, mababaw. Namatay ka ng maraming taon at hindi mo pa rin naiintindihan ang mga mortal. Mayroon silang mga emosyon at kagustuhan. Ang pagpili ng kapareha batay sa hitsura ay hindi pag-ibig. Ito ay walang iba kundi pagnanasa at pagnanasa. Panipi. Ngumiti si Emperor Yarden at hinampas ang kanyang balbas. Nakarating ka na sa tabi niya at gabi sa loob ng maraming taon ngunit hindi kailanman nagkakaroon ng damdamin para sa bawat isa. Ipinagmamalaki ni Lizia,
Kami ay matapat na mga kasama na lalaban sa magkatabi. Bukod dito, galit na galit siya sa kanyang asawa. Ito ay hanggang sa kung saan ang ibang mga kababaihan ay hindi interesado sa kanya ng kaunti. Panipi. Tumahimik si Emperor Yarden. Tiningnan siya ni Lysia at sinabing, kailangan nating suriin muli ang paggamot ng mga nilalang ng Greater Realm. Noong nakaraan, tiningnan namin ang mga nilalang bilang sakam, makasarili, at ganap na hindi angkop para sa paglilinang. Sa aming mga mata, wala silang pagtubo sa kalidad. Naisip namin kung ang mas malaking realidad ay naibigay sa kanila, hindi may iwasang haantong sa pagkawasak at kaguluhan. Upang magpatuloy sa paniniwala na ito, ang ilan ay nag-uudyok kahit na digmaan, na pinapatay nila ang bawat isa upang patunayan ang puntong ito. Isang pahiwatig ng galit ang sumabog sa magandang mukha ni Lysia. Ano ang pagkakaiba sa pagitan namin noon? Hawak mo pa ba ang iyong sariling opinyon? Sumimangot si Emperor Yarden. Oo, nariyan sina Yanni at Harper noong nakaraan. Pagkatapos, nakatagpo ako kay James at sa kanyang pangkat ng mga kaibigan. Pinaniniwalaan ko na tama ang aking paghuhusga. Tumanggaw si Lysia. Malamig na tinanong niya, kung gayon ano ang tungkol sa Morgoth. Paano mo siya masuri? Mahinahon na tumugon si Lysia, si Morgoth ba ay laging dati? Tinitigan ni Emperor Yarden si Lysia at sinabing, iyon ba ang dahilan kung bakit mo siya sinasadya? Antong hininga siya. Siya ay isang kaibig-ibig na tao. Naligaw siya dahil sa kakulangan ng gabay. Bakit hindi siya bibigyan ng isa pang pagkakataon? Habang kasama niya ako, labis siyang naapektuhan. Kahit na hindi ko masabi na siya ay isang ganap na nagbago na tao, nakikita ko ang mga menor de edad na pagkakaiba. Huminga ng malalim si Lysia at sinabing, nagpunta siya mula sa napupuot kay James hanggang sa kumilos ng naaayon habang pinagmamasdan siya. Sa huli, inamin niya na may paghanga at paggalang kay James. Ngayon, siya ay isang fanboy at walang hiya na iginiit na sila ay magkaibigan. Mas mahalaga, hindi ko nais na maimpluwensyahan niya si James. Pagkatapos ng lahat, ang panloob na demonyo ni James ay hindi naiwan. Kung nasira ito sa kanya, siya ay isang mas masamang pag-iral kaysa kay Morgoth. Si Emperor Yarden ay nagbuntong hininga ng labis, pagkatapos ay kumuha ng isa pang paghigop ng kanyang kaguluhan. Matapos ang isang maikling katahimikan, sinabi niya, ngunit nagdulot ka rin ng kalamidad para kay James. Ang kanyang asawa ay nakuha. Mahinahon na tumugon si Lysia, ito ay isang balakid na dapat niyang pagtagumpayan. Bukod dito, ginawa ko ito upang matulungan ka. Hindi mo ba siya gusto bilang iyong alagad, upang matulungan kang iwasto ang 10 banal na templo? Si Emperor Yarden ay tumawa ng buong puso. Samantala, biglang lumipat si James. Ang dalawang kaluluwa ng kaluluwa sa kanyang mga kamay ay pinagsama sa isa at naglabas ng isang maliwanag na lila, itim, at kulay abon na ilaw. Ang ilaw ay patuloy na umuusbong hanggang sa umabot sa 10 kulay. Biglang tumayo si Emperor Yarden at binigkas, Nguya Power. Tumalikod si Lysia at nagkaroon ng isang relieved expression nang makita ang 10 kulay na kapangyarihan sa mga kamay ni James. Kaya anong ranggo ang kapangyarihang ito? Tanong ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6728. Emperor na si Yarden ay nanlaki habang sinabi niya sa pagkabigla, hindi bababa sa hindi ako kwalipikado na masuri ito. Mabilis na sinawsal ni James ang kanyang mga kamay, na nag-uudyok sa maraming kulay na bola ng enerhiya sa kanyang mga palad upang makapasok sa kanyang katawan. Bigla, ang kanyang katawan ay sumiklab ng matindi na may 10 napakatalino na ilaw na sinag. Tumalon siya sa hangin at sumabog sa yungib na may malakas na dagandong. Nag-hover siya sa kalangitan at napapaligiran ng mga ilaw na ilaw. Sa sandaling iyon, lumitaw siya tulad ng isang marilag at hindi matitinag na Diyos. Maraming makulay, masigasig na ulap na puno ng kidlat at kulog na mabilis na natipon sa itaas ng kanyang ulo. Ano sa palagay mo ang kwalipikado upang pilitin akong dumaan sa isang pagdurusa? Sumingit si James at itinuro ang 2 daliri sa kalangitan. Ang isang pagsabog ng 10 kulay na enerhiya ay kumalas sa mga ulap, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Napanood ni na Emperor Yarden at Lysia ang mga ulap na nagkakalat sa lubos na pagkabigla. Hindi yun kapangyarihan ng Nguya,
ngunit halos isang pantay na tugma. Hindi ko inisip na ang isang mortal na maaaring magkaroon ng puwersa na maihahambing sa kapangyarihan ng Muya. Ano ang isang pambihirang paningin, sabi ni Emperor Yarden. Tumawid si Lizzie sa kanyang mga braso at sinabi ng walang tigil, sinabi ko sa iyo. Kung bibigyan ng pagkakataon at mga mapagkukunan, may kakayahan silang mga himala na lampas sa aming imahinasyon. Lumingon siya kay Emperor Yarden at tinanong, kaya, paano mo maiuri ang kapangyarihang iyon? Tumugon si Emperor Yarden na may isang mapait na ngiti, hindi ko alam. Ito ay isang bagong kapangyarihan na nilikha niya. Marahil ay maaari lamang niyang tukuyin ito. Noon lang, si James, na nasuspine sa walang bisa, ay sumabog sa isang glow ng 10 kulay na samikop sa buong ipinagbabawal na dugo. Umiling ang lupa, at ang mga bundok ay nanginginig mula sa umuungal na pagsabog, ang kanilang mga echo ay walang tigil. Ang mga bundok, ilog, at flora sa loob ng ipinagbabawal na dugo ay nawasak. Bukod dito, ang mga planeta na pulang dugo na nag-orbit sa lugar ay nagsimulang mag-ikot ng ligaw. Si James ay kumalas sa kanyang mga kamay, at isang malakas na puwersa ang hinayla ang mga planeta upang bilugan siya. Pagkalipas ng mga segundo, isang light ang bumaril mula sa isa sa mga umiikot na mga planeta na ito, at halos agad, si Yegor ay naging materialized sa walang bisa. Hinawakan ni Yegor ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, James." Pagkatapos, sinaksak niya ang kanyang kamay, at isang pulang glow ang nakapaloob sa kanyang katawan. Ang isang pulang glow ay nakapaloob sa kanyang katawan, at isang nakasisindak na aura ay sumisid sa lugar. Kasabay nito, 9 na pisikal na clones sa ranggo ng 4th Zyklon ay lumitaw mula sa kanyang katawan, bawat isa ay naglalabas ng isang makapangyarihang matuwid na aura. Bulalas ni James, ang ranggo ng Yitro Declan. Binabati kita, G. Yegor. Tumawa si Yegor ng walang bisa sa walang bisa, pagkatapos ay tumugon, ngayon gusto kong makita kung paano talunin ako ng aking tigress na asawa. Haha. Ibinalik ni Yegor ang kanyang enerhiya at ang mga pisikal na clones, tinangkang lumapit kay James. Gayunpaman, ang mga umiikot na planeta ay agad na tinanggihan siya. Matapos itapon ang libo-libong mga light years, pinatatag ni Yegor ang kanyang sarili. Tinanong ni Yegor, huwag mong sabihin sa akin na naabot mo na ang ranggo ng Soma Declan. Malakas ka ba, panipi? Sinaksak ni James ang kanyang kamay, at ang mga planeta na umiikot sa kanya ay agad na umatras. Hindi siya sigurado kung ang kanyang kapangyarihan ay nasa antas ng ranggo ng Soma Declan, ngunit ang pagsasanib ay nagbigay sa kanya ng napakalaking lakas. Ang kanyang kaguluhan niyang mga mata ay tumulong, na pinapayagan siyang makilala ang ranggo ni Yegor. Bigla, tumawag si James, halika, G. Yegor, ipakilala kita sa isang tao. Mabilis na lumapit si Yegor at pinangunahan sa yungib. Sa loob, binati sila nina Emperor Yarden at Lizzie ng mga ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6729. Upon na nakikita ang magandang batang babae na nakatayo sa tabi ni Emperor Yarden, pansamantalang natigilan si James bago siya yumuko ng magalang at pinalawak ang kanyang mga kamay patungo sa Emperor. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na pumasok sa ranggo ng Yitro Declan, Ginoo, ipinahayag ni James ang kanyang pasasalamat. Kalmado na hinampas ni Emperor Yarden ang kanyang balbas at nagtanong, sigurado ka bang ito ang ranggo ng Yitro Declan? Nahuli ang bantay. Itinaas ni James ang kanyang ulo at sumagot, hindi ako sigurado, ngunit ipinapalagay ko na mula nang makita ko ang ranggo ni G. Yegor. Itinuro ni Emperor Yarden si Yegor at sinabing, tunay na siya sa ranggo ng Yitro Declan. Pagkatapos ng lahat, nilinang niya ang kapangyarihan ng TIRTA. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Mayroon ka bang hindi bababa sa 8 mga pisikal na clone sa ikatlong ranggo ng Zyklon? Nang marinig ang tanong ni Emperor Yarden, nag-atubiling sandali si James. Pagkatapos, mabilis siyang nagpakita ng 16 na pisikal na clones. Ang bawat clone, gayunpaman, ay nagpakita ng isang ranggo ng paglilinang nakapansin-pansin na mababa at malayo sa kahanga-hanga. Sina Emperor Yarden at Lizzie ay napinsala sa paningin. Hindi pa naganap para sa isang tao na magkaroon ng 18 pisikal na clones. Si James, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng pagkabagabag. Nahihiya,
Tinanong niya, nangangahulugan ba ito na hindi ako sa ranggo ng Zerxodeclan? Ang pagmamasid sa hindi awkward expression ni James, si Lysia, na tumayo sa tabi ni Emperor Yarden, ay hindi maaaring maglaman ng kanyang pagtawa. Si James ay natalo sa kanyang reaksyon at mabilis na tinanong, sino ito, Ginoo? Tumugon si Emperor Yarden, hindi mo ba nakikilala ang iyong dating kakilala? Well, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya ngayon. Dahil tinatanong mo ang iyong ranggo, bakit hindi mo subukan ang iyong mga kasanayan laban kay Yegor, sino na sa ranggo ng Declan? Panipi. Hinikayat ng mungkahi ni Emperor Yarden, ang mga mata ni James ay kumalas sa tuwa. Lumingon siya kay Yegor at tinanong, dapat ba tayong mag-spar? Mapangahas na sinabi ni Yegor, sa palagay mo ba ay maglakas loob akong gawin ang hamon? Hindi ko rin mapapalapit sa iyo ngayon at kumatok ng libo-libong mga light years ang layo. Iyon ang lahat ng patunay na kailangan mo. Tinapik ni Yegor ang balikat ni James at sinabing, ito ay isang ranggo lamang, James. Hindi alintana, sa iyong lakas, may kakayahang magpadala ka ng isang tao sa ranggo ng Zerxodeclan na tulad ko na lumilipad. Kaya bakit nag-aalala kong ito? Napalakpakan at pinasok ni Lysia ang, well sinabi. Kung ikaw ay nasa ranggo ng Zeklan o Declan, ito ay mga pag-uuri lamang. Ang iyong tunay na lakas ay ang mahalaga. Isipin mo lang ito, Master. Lahat ng ito habang, kailan ka ba nanalo na umaasa lamang sa lakas ng paglilinang? Hindi mo ba natalo ang mga kalaban sa mas mataas na ranggo kaysa sa iyo? Hindi ka dapat masyadong mag-abala tungkol dito. Panipi. Nang marinig ito, tumanggo si James sa kasunduan. Nanlaki ang mga mata niya habang tinanong niya, ano ang tinawag mo lang sa akin? Master, ikaw ba, Lysia? Nakatitig din si Yegor kay Lysia sa pagkabigla. Tinakpan ni Lysia ang kanyang bibig at pinaglaruan. Napagtanto mo lang ba, Master? Ako ito, Lysia. Ako ang iyong Quasar pangalawang katawan. Panipi. Sinuri siya ni James pataas at pababa na parang ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Pagkalipas ng ilang sandali, ang kanyang ekspresyon ay nakaka-relax sa isang malambing na ngiti. Sa wakas ay lumaki ka na. Iba ang hitsura mo, panunokso ni James. Nagngangalit si Lysia. Akala ko ang unang bagay na sasabihin mo ay ang pagrereklamo sa aking kagandahan. Sa halip, iyon. Panipi. Nakatugon si James. Ako, gusto namin ang mga kaibigan, kaya mahalaga ito. Nagpout si Lysia. Master. Talagang naiinis mo ako ngayon. Malapit na akong ibunyag ang iyong ranggo ng paglilinang, ngunit kalimutan ito. Hindi na ako nagsasabi. Nawala si James sa mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6730. James ay naisip, ngayon na siya ay lumaki ng kaunti, lumala rin ang kanyang pag-uugali. Ang galit na mukha ni Lysia, na sinamahan ng kanyang kapansin-pansin na kagandahan, ay medyo nakakaakit. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang aura, kapansin-pansin na mga tampok, at isang pang-akit na lumampas sa ibang mga kababaihan. Nag-shock si James habang hinuhubaran niya ang kanyang ilong. Pagkatapos, sinabi niya, okay, fine. Tunay na lumaki ka sa isang magandang binibini. Sa palagay ko oras na isasaalang-alang mo ang pag-aasawa. Panipi. Si Emperor Yarden ay sumabog sa pagtawa. Matapos ang isang maikling pagpos, sumali rin si Lysia sa pagtawa. Sa kabilang banda, nahihirapan pa rin si Yegor na magkasama ang sitwasyon. Kahit na matagal na niyang nakilala si James, ito ang unang pagkakataon na makita ang kanyang pangalawang katawan, si Lysia. Sa makatuwid, siya ay nagtaka, higit sa lahat dahil sa kanyang pambihirang hitsura. Lumitaw si Lysia sa harap ni James, hinawakan ang kanyang braso, at kinaladkad siya. Pagkatapos, nagtalaga siya ng isang tunog na hindi tinatagusan ng tunog sa paligid nila. Ang pag-aalangan sa kanyang pag-aalangan, lalong lumalakas si James. Walang tiyaga na tinanong niya, ano ang mali? Mukhang hindi ka mapakali. Lysia sinabi ng labis, gumawa ako ng isang bagay na dapat kong humingi ng kapatawaran, Master. Napilitan akong gumawa ng desisyon. Pagkatapos ng lahat, ang Quasar pangalawang katawan ay isang mahalagang bahagi sa iyo, at ako. Ginambala siya ni James, na nagsasabing, gupitan ang habol.
Ipinaliwanag ni Lizzie kung paano niya kailangang iwanan ang Eurus-1 Genesis Bell at iniwan si Morgoth na walang pag-iingat, na maaaring magresulta sa problema. Matapos marinig ang buong kwento, hindi tumugon si James. Mabilis niyang pinakawalan ang kanyang Zen at sinuri ang sitwasyon ng Eurus-1 Genesis Bell. Gamit ang alon ng isang kamay, isang projection ang lumitaw sa harap niya. Ang eksena ay naglalarawan ng isang matinding labanan sa kung sino ang maaaring makasama sa kanila. Nakita ni James si Zende na nag-iisa na kumukuha ng isang pangkat ng mga powerhouse sa ranggo ng Declan. Nagulat na nagtanong si Lizzie, maaari mong suriin ang buong mahusay na lupang pangkasaysayan. Maaari kong suriin ang aking asawa, tugon ni James, ang kanyang mga mata ay nakadikit pa rin sa projection. Pinanood ni James ang labanan na nagbukas. Sa kasamaang palad, si Zenda, na higit sa lahat, ay hangin na sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, tiniis niya ang sakit at pinrotektahan si Thea sa likuran niya. Pinaikit ni James ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mukha ay nagdilim sa isang nakamamatay na ekspresyon. Sa susunod na sandali, narinig niya ang pagsigaw ni Thea para tumigil sila. Ang mga powerhouse ay tumigil sa kanilang mga pag-atake at tinitigan siya. Nakaharap sa powerhouse sa ranggo ng Declan, si Thea ay hindi nagpakita ng takot habang ipinahayag niya ang kanyang sarili. Sasamahan ko kayo. Gayunpaman, dapat mong pakawalan siya. Kung hindi, masisira ko ang sarili, at wala sa iyo ang makukuha sa akin. Ang pagdinig ng ultimatum ng Thea, ang grupo ay nagpalitan ng maingat na sulyap. Sigaw ni Zenda, Yin Governor. Tumalikod si Thea at nag-ambala, go. Ang aking asawa at maaalala ko ang kabaitan na ipinakita ng Zazen Temple ngayon. Babayadan ka namin sa hinaharap. Hindi. Tinangka ni Zende na tumugon ngunit pinalayas ng madilim na kapangyarihan ng langit. Inayos ni Thea ang kanyang tingin sa grupo at tinanong, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong mga pangalan upang magkaroon ako ng ideya kung ano ang nangyayari? Ang mga powerhouse ay sumimangot sa kanyang mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang matandang babae na may mga sideburns ay sumingit, ikaw ay ipinanganak mula sa mahalagang enerhiya. Gayunpaman, pinapahiya mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsasama ng mga mababang nilalang. Bukod dito, nagdadala ka ng mga bata sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Ito ay hindi lamang walang respeto at marumi sa ating lupain, ngunit ito rin ay isang malubhang kalapastangan patungo kay Emperor Yarden. Ang mga nasabing krimen ay hindi mapaparusahan. Panipi. Ang isang puting may buhok na matandang lumakad ay humakbang pasulong, pinipiga ang kanyang balbas habang siya ay nag-sneer, nais mong malaman ang aming mga pangalan, iniisip na ang iyong mababang asawa ay maghihiganti sa iyo. Natatakot ako na ikaw ay labis na nagkakamali. Kami ang dakilang Historitory Land 10 banal na templo. Kami ay umiiral na kahit na si Zymergy ay dapat isaalang-alang ng may pag-iingat. Bakit dapat nating matakot sa isang mortal lamang? Sabi ng matandang babae. Nang marinig ang kanilang mga pahayag, nakaramdam si James ng isang galit sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay dumilim sa bawat sandali. Gayunman, si Thea ay nanatiling kalmado. Dahil alam mo ang tungkol sa akin, pagkatapos ay sabihin ang iyong mga pangalan. Kailangan mong kumuha ng pananagutan para sa iyong mga aksyon ng mas maaga o huli. Ang aking asawa at ako ay tumayo sa pamamagitan ng hindi pagpatay ng mga hindi pinangalanan na mga kaaway. Mayroon ka bang lakas ng loob na makilala ang iyong sarili? Panipi. Ikaw. Nagalit ang matandang babae. Tulad ng malapit na siyang lumusot kay Thea, pinigilan siya ng matanda. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6731. Ang nakatatanda na may puting buhok ay nakatitig kay Thea at kinutya siya, kami ay sumulong at umatras ng magkasama. Bakit tayo matakot sa isang buhay lamang? Sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Ako ay Tovea Tadonyo mula sa temple ng Tovea. Pagkatapos, ang matandang babae na may kulay abo na buhok ay sumigaw ng mapagmataas, Tursum Persephone Xavier mula sa Tonataya Temple. Panipi. Habang sumisigaw ang dalawa sa kanilang mga pangalan, ang mga powerhouse sa ranggo ng Declan ay tumayo ng hindi kanais-nais. Ako ay Peregrine Yonder mula sa Yunara Temple. Ako si Kirill Zander mula sa Zanthea Temple.
Ako si Ethan Beaufort mula sa templo ng Dynastia. Nakakakita kung gaano sila mapagmataas at mapanirang puri, tumango si Thea. Pagkatapos, bigla siyang lumingon. Ngumiti siya sa puwang na binuksan ni James. Mahal, narinig mo ba sila? Naaalala ang kanilang mga pangalan at templo. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Ako ang gobernador ng Yin. Ang aking pagkakakilanlan at katayuan ay mas marangal kaysa sa mga pekeng banal na nilalang na ito. Hindi ako maaaring mamatay. Wala silang magagawa sa akin ngayon. Huwag kang magmadali upang makawala sa pag-iisa. Linangin hanggang sa maabot ang iyong paglilinang. Sa ganitong paraan, maaari kang magdulot ng pagdanak ng dugo sa dakilang lupain ng kasaysayan at maging tunay na Panginoon ng lupain ng Forlat. Ako ang iyong asawa. Ako ang iyong asawa sa nakaraan. Ako ang iyong asawa sa kasalukuyan, at magiging asawa mo rin ako sa hinaharap. Ipinagmamalaki ko kayo. Nang marinig niya ito, nagalit si James. Napapikit niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit na may mga tunog na nag-crack. Samantala, sa kalawakan, ang mga tao ay nagmumura. Nakikipag-usap siya sa buhay na nasa espasyo. Gupitin siya. Paano mo kami pinukaw? Naghahanap ka ng kamatayan. Kahit na ang buhay ay lumabas mula sa ipinagbabawal na dugo, hindi kami natatakot. Sino sa palagay niya? Hindi siya maaaring maghayganti laban sa amin. Pagkatapos nito, nagbago ang puwang. Sa isang kisap mata ng isang mata, nawala ito. Si James ay nasa gilid ng pagpunta sa mabaliw, ngunit siya ay hinayla ni Lizzie na katabi niya. Sinabi niya, Master, malinaw ang punto niya. Ginagamit niya ang kanyang sarili upang bumili ka ng oras. Sa iyong kasalukuyang lakas, maaari mong patayin ang grupong ito ng Thrash. Gayunpaman, mayroon pa ring 3 mga powerhouse mula sa 10 banal na templo. Kung hindi ka makakakuha ng mana ni Emperor Yarden, hindi ka maaaring manalo. Kahit napupunta ka doon, hindi mo may save ang MS Thea. Sa halip, hahayaan mo ang kanyang mga pagsisikap na mag-aaksaya. Panipi. Sa isang madilim na ekspresyon, dahan-daang tumalikod si James upang tumingin kay Lizzie na mas maikli kaysa sa kanya. Lumipat ba ako? Si Lizzie ay nakuha. Akala ko gusto mo, kilala ko ang aking asawa ang pinakamahusay. Inihayag ni James ang bawat salita at sinabi, ngunit hindi mo dapat sabihin kay Yegor tungkol kay Lady Herodias ngayon. Pagkatapos nito, lumingon siya at naglakad palabas ng hadlang na hindi tinatagusan ng tunog. Hindi siya nakatagpo ng anumang hadlang. May isang biglaang tunog ng tunog. Lumuhad si James sa lupa, agad na nakakagulat kay Yegor at Yarden. Seryoso ka ba sa pag-recruit sa akin bilang iyong alagad? Nabigla si Yarden. Pagkatapos, hinampos niya ang kanyang balbas at ngumiti. Siyempre. Itinuwid ni James ang kanyang likuran. Ngunit nais ko ang lahat ng iyong mana at panasan ang mahusay na lupain ng historial. Nais kong i-save ang aking asawa. Pinapayagan mo ba iyon? Hindi lamang si Yarden ay natigilan, ngunit kahit si Yegor ay nakatingin din kay James tulad ng siya ay isang halimaw. Kung hindi alam ni Yegor kung sino si Yarden, malalaman niya ang lahat mula sa pag-uusap na iyon. Labis na nakakagulat na nais ang pamana ni Yarden at Paksain ang kanyang 10 banal na templo. Pinakamahalaga, sinabi ito ni James sa harap ni Yarden. Ito ay pagbagsak ng panga. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6732. Ano ang naging mas nagulat si Yegor ay hindi nagagalit si Yarden. Sa halip, hinaplos niya ang kanyang balbas at tumawa. Sa kanyang mukha twitching, si Yegor ay nagmamadali na lumuhad sa Yarden. Ang kaibigan ko ay lantad. Nagsasalita siya ng hindi nag-iisip. Mangyaring. Oo naman. Nabalisa ni Yarden si Yegor. Tinuro niya si James. Mayroon kang tanda ng dugo. Nang walang pag-aatubili, yumuko si James kay Yarden. Ako, James, ay nagbibigay ng paggalang sa iyo, guro. Pagkatapos, itinuwid niya ang kanyang likuran at yumuko ng 2 beses. Pagkatapos nito, itinuwid ni Yarden ang kanyang likuran at tumawa. Bigla, itinulak niya ang kanyang mga palad. Hindi mabilang na mga banal na kapangyarihan sa pula na patungo kay James. Pinalibutan nila ang huli at hinayla siya sa walang bisa. Nang makita ang nakagugulat na eksena, agad na tumalikod si Yegor. Pumunta siya sa Lizzie.
Bakit biglang nagagalit si James? Ano ang sinabi mo sa kanya? Sa kanyang mga braso ay tumawid sa harap ng kanyang dibdib, itinaas ni Lysia ang kanyang ulo. Sa pamana ng Emperor Yarden at ang baligtad ng mahusay na lupang pangkasaysayan, ang lupain ng Forlat ay ang tanging lupain na maaaring maging mapalad na lupain ng lahat ng mga mundo sa ranggo ng Declan, bukod sa Zymergy. Nabigla si Yegor nang marinig iyon. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging Lord ng Great Historitory Land at ang Lord ng Forlat Land? Walang pagkakaiba, sagot ni Lysia. Hindi ito tama, bulalas ni Yegor, si James ay may matapang na tower. Siya na ang Panginoon ng lupain ng Forlat. Ang lupain ng Forlat ay hindi kailanman umiiral. Pinutol ni Lysia si Yegor. Tanging ang mahusay na lupang pangkasaysayan na umiiral. Hindi nagsalita si Yegor. Sa kasalukuyan, si James ay napapalibutan ng pulang gas sa ilalim ng patuloy na pulang kapangyarihan ng Yarden. Mabilis siyang umiikot upang hindi siya makita, tulad ng isang pulang cicada pupa na maaaring maging isang butterfly anumang oras at lumipad palayo. Samantala, ang katawan ni Yarden ay unti-unting naging malinaw. Nais niyang ibigay ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang tunay na mana ay hindi gabay sa pamamagitan ng mga salita. Hindi ito ang pagsasanay ng supernatural na kapangyarihan. Sa halip, ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya sa gastos ng kanyang buhay. Pinatunayan nito na nagustuhan ni Yarden si James higit sa 10 mga alagad na itinuro niya. Habang nakukuha ni James ang mana, may isang nakakatawang nangyari sa Nirvana Palace sa ikatlong layer ng lupain ng Forlat. Si Morgoth at ang pinuno ng Solstice Alliance na si Truett, ay nakikipaglaban sa isa't isa para sa isang garapon ng kaguluhan. Para silang mga bata, ang isa ay humahawak sa buhok ng iba, habang ang iba ay pinched ang tainga ng iba. Natigil sila sa isa't isa. Kahit na nahulog sila sa lupa, walang handang bitawan. Sa buong bulwagan, walang nang-ahas na lumipat. Hindi mahalaga kung ito ay ang mga powerhouse mula sa Jademora Empire, Skynet, o sekta ng Lostes, walang nang-ahas na huminga. Matapos bumaba si Morgoth mula sa mahusay na lupang pangkasaysayan kasama si Herodias, hinailan niya ang Rebella, ang kaliwang Grand Lord ng lupain ng Forlat, at kinuha ang lugar. Pagkatapos, inihayag niya ang kanyang sarili na Emperor ng Jademora Empire at pinilit ang lahat na kilalanin ito. Ang dahilan na ibinigay niya ay simple. Siya ang kaibigan ni James. Sa Jademora Empire, siya ay nasa ilalim ni James ngunit higit sa libo-libong mga tao. Sa una, walang iginagalang na rebella noong siya ang ulo. Ngunit sumabog si Morgoth sa tulay ng langit. Sa pamamagitan lamang ng isang paglipat, malubhang nasugatan niya ang lahat ng mga powerhouse ng sekta sa mundo ng Genesis at inagaw sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6733. Tulad ng para sa Alliance ng Solstice, higit sa kalahati ng mga nabubuhay na nilalang mula sa mundo ng Genesis ay inalis. Lahat sila ay pinananatiling nasa Skybridge. Ngayon ay ang kanilang pagdiriwang napiging. Walang inaasahan na tulad ng isang masayang maingay na eksena na mangyari. Truett, magkaibigan tayo. Ako ang bayani sa oras na ito. Ang garapon ng kaguluhan na ito ay dapat na akin. Hinailan ni Morgoth ang buhok ni Truett at sumigaw, matapos tapusin ang alak na ito, kailangan kong pumunta sa Zymergy upang mahanap ang iba pang kalahati ng ilaw na makalangit na landas para sa Thea. Pinilipat ni Truett ang tainga ni Morgoth. Ang kanilang mga katawan ay malapit sa isa't isa. Kahit na magkaibigan kami, binigyan ako ni James ng garapon ng kaguluhan na ito. Walang makakatouch ito. Tinanong ni Morgoth, hindi ko ba magagamit ang iyong ina kapalit nito? Nang marinig iyon, si Truett ay nasaktan. Nasaan ang aking ina? Tumugon si Morgoth, hayaan mo muna ako. Nagulat si Truett. Sa sandaling pinakawalan niya, ang kaguluhan sa kanyang kamay ay inalis ni Morgoth. Sa pag-iisip na siya ay na-trick, nais niyang labanan si Morgoth kapag siya ay sinipa palayo sa huli. Ha 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 ha. Lumingon at bumangon, niyakap ni Morgoth ang kaguluhan at tumawa. Truett, nawala ka. Ang alak na ito ay kabilang sa akin. Nasaan ang aking ina? Tumayo si Truett at sumigaw, ibigay mo siya. Bakit ka nagmamadali? Galit na sinabi ni Morgoth, kailangan pa ring pumunta sa akin ang iyong ina. Anak na babae ni Tirtha. Kailangan ko siya ng tulong. Huwag kang mag-alala.
Ikaw at ako ay magkaibigan kay James. Kaya, magkaibigan din kami. Hindi ko hayaang magdusa ang ina ng aking kaibigan. Naging sabik si Truett. Ikaw, bigla, niyakap ni Morgoth ang kaguluhan at itinuro sa mga nabubuhay na nilalang na naruroon. Lahat kayo, pakinggan mo ako. Tulungan ang aking kaibigan na bantayan ang lugar na ito. Kung may mangyayari, kukunin ko siya. Sa gayon, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay nanginginig. Ibinaba nila ang kanilang ulo sa takot. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang Morgoth. Tinalo niya ang parehong Gladwyn at Yakiz sa isang paglipat. Kahit na ang isang baliw na tulad ni Zachary ay hindi naglakas loob na gumawa ng isang paglipat. Tumakas siya mula sa Zymergy kaagad, hayaan silang mag-isa. Pagkatapos, itinapon ni Morgoth ang isang nakasisilaw na longsword sa Truett. Ito ang Turtle Sword ng iyong ina. Gamitin mo na ito. Kapag pinunasan ko ang Zymergy, ibabalik ko ang mga regalo para sa iyo. Pagkatapos nito, sumabog ang kanyang katawan. Siya ay naging isang nakasisindak na amethyst red light at binaril sa labas ng bulwagan. Morgoth, magkantot ka. Hinawakan ni Truett ang Turtle Sword at lumingon. Sumigaw siya, kung nasugatan ang aking ina, sasampal kita sa mga halves. Nakakalungkot na hindi siya makatanggap ng anumang tugon mula kay Morgoth. Sa oras na ito, ang Rebella, Zaisha at Zitlali ay nakapaligid sa Truett. Si Morgoth ay masyadong masama. Salamat, siya at Master ay nasa mabuting termino. Bumantong hininga si Rebella at sinabing, kung hindi, hindi natin alam kung paano tayo namatay. Nag-aalala ako tungkol dito. Sa sandaling ito, tumayo si Yuka at nagbuntong hininga. Kung pinupunasan niya ang Zymergy sa ilalim ng pangalan ng Master, magdadala siya ng isang mahusay na kapahamakan upang makabisado. Kami ay may impluwensyahan. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Yuka, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Matagal na silang magkasama, kaya alam nila ang sitwasyon sa Zymergy. Si Morgoth ay kinatakutan ng mga kataas-taasang nilalang sa Zymergy. Kapag nalaman ng pangkat ng mga powerhouse na si Morgoth ay nasa magkabilang panig ni James, maaapektuhan si James. Sa una, mayroon lamang silang isang kalaban na si Yrria. Ngunit ngayon, ang kanilang kalaban ay maaaring ang buong Zymergy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6734. Sa ipinagbabawal na dugo ng dakilang historical land, habang ang bilis ng Yarden na nagbibigay kay James ng mana ay nadagdagan, ang kanyang katawan ay naging mas malinaw. Ito ay hindi hanggang sa huling bakas ng pulang kapangyarihan ay pumasok sa pulang gas sa paligid ni James na inalis ni Yarden ang kanyang mga kamay at inayos ang kanyang paghinga. Mula sa pagiging nasa mataas na espiritu at pagkakaroon ng isang malakas na aura, siya ay naging matanda at mahina. Ang kanyang buhok ay naging maputi. Para bang mamamatay siya na may isang suntok lamang. Tumayo si Lysia sa gilid. Nang makita niya ang eksenang ito, nagmadali siyang pasulong upang hawakan si Yarden. Mabuti ako. Tumawa si Yarden at sinabing, nakaramdam ako ng nakaka-relax ngayon na tinanggal ko ang aking kapangyarihan. Nababalik ako sa kalikasan. Wala kang oras. Bumantong hininga si Lysia at sinabing, mula ngayon, si Emperor Yarden ay magiging tunay na Diyos na limot. Sapat na. Mabait na ngumiti si Yarden at sinabing, inaasahan ko lang na ang aking sekta ay maaaring bumuo ng isang mahusay na landas at ikalat ang teorya ng dugo sa lahat ng nabubuhay na nilalang at makikinabang sa mga mundo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lysia. Humihingi ba ako ng sobra? Hindi. Umiling-iling si Lysia. Dinala ko siya dito upang salubungin ka upang hayaan kang tapusin ang iyong huling nais at bigyan siya ng isang providence na maaaring baguhin ang kanyang kapalaran. Tumawa si Yarden at itinuro si Lysia. Palagi kang tumitingin sa malaking larawan. Ang pagtabi sa iyong Panginoon, kahit na ang aming katalinuhan ay hindi kasing ganda ng sa iyo. Panipi. Natahimik si Lysia. Ngunit kailangan kong paalalahanan ka nito, sabi ni Yarden, hindi siya mapigilan. Ang kanyang kaligayahan, galit, kalungkutan, at kagalakan ay nakasalalay sa kanyang pag-uugali. Ito ang pinakamahalaga at nakakainggit na bagay tungkol sa kanya. Ngunit para sa iyo, kailangan mong maging mapagbantay. Kung umaasa ka sa iyong karunungan at plano at gumawa ng mga pag-aayos para sa kanya, sa sandaling magising siya, maaaring gumana ito laban sa iyo.
Huminga ng malalim si Lizia. Pagkatapos, tumango siya. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Hindi mo na kailangan. Bumantong hininga si Yarden at sinabing, yamang kinilala mo siya bilang iyong Panginoon at sumang-ayon na maging pangalawang katawan niya, dapat kang maging isa sa kanya. Hindi ka dapat magtago ng anuman sa kanya. Lalo na mula ngayon. Hindi ka dapat gumawa ng mga pagpapasya para sa kanya. Hayaan siyang gumawa ng mga pagpapasya. Dapat ka lamang magbigay ng mga mungkahi. Panipi. Matapos marinig iyon, dahan daw ang ipinikit ni Lizia ang kanyang mga mata. Nang makita na hindi ipinahayag ni Lizia ang kanyang ekspresyon, nabalisa si Yarden. Ang pangalawang katawan ay palaging magiging pangalawang katawan. Kung ikaw ay naging master ng iyong Panginoon bilang pangalawang katawan, sino ang magiging pangunahing at sino ang magiging pangalawa? Bukod, siya ay matalino, tinutukoy, mapagkawang gawa at matuwid. Ipinagkatiwala niya ang mahusay na lupang pangkasaysayan. Habang mas mataas ang kanyang katayuan at siya ay lumalakas, dapat kang maging mas maingat. Siya ay umasa sa kanyang sarili upang maabot ang puntong ito at walang paggalang sa mga Diyos. Ngayon na siya ay naglakbay sa mahusay na lupang pangkasaysayan, hinahamak niya ang Zymergy at ang mga banal na nilalang ng mahusay na lupang pangkasaysayan. Ngunit kung nais niyang tunay na makikinabang sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa mundo, hindi niya ito magagawa ng walang suporta ng mga Diyos. Palagi kang nasa tabi niya at nakaranas ng buhay at kamatayan sa kanya. Ang ugnayan sa pagitan mong dalawa ay pambihirang. Ang pagkakasundo sa pagitan nila ay nakasalalay sa iyo. Nang marinig iyon, nagbuntong hininga si Lizia. Nirerespeto niya ang totoong banal na nilalang. Kinamumuhian niya ang mga pekeng banal na nilalang. Pareho ako sa kanya para sa kanya. Ano ang susunod na mangyayari ay nakasalalay sa kung paano mo siya sinusunod. Pagkatapos, ngumiti si Yarden at sinabing, siya ang huling alagad ng aking sekta. Dapat akong mag-iwan ng isang bagay para sa kanya bago ako umalis bilang isang alaala. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang nagwasak. Sa huli, nawala siya ng buo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6735. Pagkatapos, dalawang nakasisilaw na mga tower ang naiwan sa lugar na si Yarden ay nakaupo sa ilang sandali. Nagniningning ito ng banal. Ito ang Wisdom Tower at Perceiver Tower. Kaagad, hinawakan ni Lizia ang dalawang tower. Nabigla siya. Sakto, nagmadali si Yegor na lumakad mula sa malayo. Tiningnan niya ang lugar kung saan nawala si Yarden, pagkatapos ay dahan-daang lumuhad sa lupa at yumoko ng 3 beses. Salamat sa iyong gabay. Magpapasalamat ako magpakailanman. Ano ang gabay niya sa iyo? Biglang nagtanong si Lizia. Nagpapasalamat, sinabi ni Yegor, paglilinis ng kapangyarihan ng turtle na ipinakita niya sa akin ang landas sa ranggo ng Declan Mahayana, kaya't yumoko ako ng 3 beses upang kumatawan sa aking paggalang sa kanya. Nang walang pagtatanong pa, tumango si Lizia. Mayroon kang isang budi. Karapat-dapat ka sa Providence. Pagkatapos, umungol ang kulog sa pulang gas sa walang bisa. Sa susunod na segundo, nagkalat ang pulang gas kasunod ng malakas na tunog. Ang kulay ng dugo ay napuno ang kalangitan. Pagkatapos nito, mula sa pulang ilaw, isang gwapong lalaki na may pulang buhok ay lumakad palabas. Napapaligiran siya ng Decachrome banal na ilaw. Sa labas ng pulang ilaw, nabuo ang 2 malaking bagyo. Sa instant na iyon, mayroong isang nakakatakot na presyon. Agad na, sina Lizia at Yegor ay maaaring makaramdam ng presyon. Nagmamadali silang humakbang pabalik at ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang labanan ito. Ito ba ang maalamat na ranggo ng Declan Mahayana? Sa pamamagitan ng isang nanginginig na tinig, tanong ni Yegor. Hindi na siya masusukat gamit ang mga ranggo ng paglilinang. Bumantong hininga si Lizia at sinabing, hindi siya isang average na buhay. Imposibleng sundin niya ang batas ng mga landas. Dahan-daang lumapag si James sa lupa. Sa oras na ito, si James, na may pulang buhok, na napuno ng Decachrome light at red light, ay nagbukas ng kanyang mga mata. 2 sinag ng nakakatakot na banal na ilaw ng Home-Rome ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Kasunod ng 2 malakas na tunog, kung saan lumipas ang banal na ilaw ng Home-Rome, gumuho ang yungib at naging mga lugar ng pagkasira. Dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay, malamig na sinabi ni James, bumagsak ang guro.
Linisin ko ang sekta ng dugo. Nang makita na inalis ni James ang ilaw at banal na ilaw sa paligid niya, lumapit sa kanya sina Lizia at Yegor. Iniwan ka ng iyong guro. Ibinigay ni Lizia ang 2 tower kay James. Sa 2 tower na ito at ang matapang na tower, ikaw ang magiging tunay na Panginoon ng Histortoryland. Magiging pareho ka ng antas ng Yeria. Nahuli si James. Sa pamamagitan ng isang mahigpit na ekspresyon, kinuha niya ang 2 tower. Bago siya makitang mas malapit, ang 2 tower ay sumabog sa isang nakasisilaw na ilaw ng Decachrome. Sa isang sulyap ng isang mata, ang mga tower ay naging isa sa kanyang katawan. Sumimangot siya habang inalog ang kanyang katawan. Dahil ang mga ito ay mga regalo mula sa guro, oras na upang linisin ang mahusay na lupang pangkasaysayan. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay. Ang Decachrome Holy Light ay gaganapin ang Lizia at Yegor. Nawala ang 3. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6736. Sa Zazen Nebula ng Great Historical Land, isang malaking palasyo ang lumulutang sa mga ulap ng quasar. Ito ay tulad ng isang malaking hayop na hibernating sa mga ulap. Pinalabas nito ang banal na ilaw. Sa tuktok ng palasyo ay 2 salita, Zazen Temple. Ang bawat salita ay suportado ng isang umiikot na planeta. Ito ay nakasisilaw at nakakakuha ng mata. Sa paligid ng malaking nebula ay libo-libong mga planeta ng iba't ibang laki. Nagniningning sila ng may kaluwalhatian at pinaikot sa paligid ng nebula ng mabilis. Bumuo sila ng isang kakilakilabot at mahiwagang hanay. Sa mahiwagang porma sayon, isang bola ng Decachrome banal na ilaw ang pumasok. Nakaharap sa hindi mabilang na mga paghihigpit at mga bolts ng kidlat, ang banal na liwanag ay pumasok sa malaking palasyo ng templo ng Zazen. Gayunpaman, kapag ang Decachrome Holy Light ay malapit nang mag-shoot out sa porma sayon, napahinto ito ng 12 ng mga mahiwagang powerhouse. Lumayo ka sa daan. Papatayin ko ang sinuman, umungal sa Decachrome Holy Light. Dumiretso ito nang hindi tumitigil. Kabilang sa mga 12 ng mga mahiwagang powerhouse, ang nakatatanda na may puting buhok sa tingga ay nagngangalit, gaano kakatapang na pumapasok sa Zazen Temple. Naghahanap ka ng kamatayan. Pagkatapos, siya at ang 12 ng mga mahiwagang powerhouse sa tabi niya ay sinalakay ang ilaw ng sabay-sabay. 12 ng mga nakasisindak na kapangyarihan na tumungo patungo sa Decachrome banal na ilaw. Bumuo sila ng isang malaking pader ng enerhiya at pinalabas ang malakas na kapangyarihan. Boom! Sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, ang Decachrome banal na ilaw ay kumalas sa pader ng enerhiya. Ang 12 ng mga mahiwagang powerhouse na huminto sa ilaw ay itinapon pabalik. Sa susunod na segundo, ang Decachrome Holy Light ay bumaril sa pagbuo. Ito ay naging Diyos ng Lysander War na may pulang buhok at napapaligiran ng Decachrome banal na ilaw sa harap ng malaking palasyo ng Zazen Palace. Ito ay si James na lumabas sa ipinagbabawal na dugo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang libo-libong mga powerhouse sa walang bisa. Sumimangot siya. Bagaman ang bilang ng mga powerhouse ay hindi marami, ang powerhouse na may pinakamababang ranggo ng paglilinang ay nasa ika-8 ranggo ng Zeklan. Mayroong 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Xerxodeclan. Mayroong kahit 2 mga powerhouse sa ranggo ng Yitrodeclan. Kung sila ay nasa mundo ng Genesis, magagawa nilang durugan ang lahat. Bukod dito, ito lamang ang Zazen Temple, isa sa 10 banal na templo ng mahusay na lupang pangkasaysayan. Gaano kalakas ang iba pang mga templo? Ito ay isang buhay na nilalang. Sa oras na ito, ang isa sa mga powerhouse sa ranggo ng Yitrodeclan ay natawa sa galit. Mahusay. Wala ng mga landas at mga patakaran. Kahit na isang buhay na buhay lamang ang nang-ahas na mag-barge sa Zazen Templo. Paano matapang? Ang mga salita ay puno ng pag-aalipusta, na hindi nasisiyahan si James. Gayunpaman, nang siya ay gumawa ng isang paglipat, dumating ang tinig ng ibang tao. Hindi ka dapat narito. Itinataguyod ng Zazen Temple ang mga prinsipyo at kabutihan ng Emperor Yarden. Ang mga hindi nakakaalam tungkol dito ay hindi nagkasala. Ang iyong buhay ay maliligtas kung mabilis kang umalis. Panipi. Nang marinig iyon, lumingon si James sa direksyon ng tinig. Nakita niya ang isang tao sa isang puting balabal at isang puting maskara na umaakit sa itaas ng mga powerhouse sa kaliwa.
Napapaligiran siya ng crepe myrtle energy. Kahit na hindi makikita ang kanyang mukha, ang kanyang paglilinang ay nasa ranggo ng Yitro Declan. Nang magsalita si James, ang unang powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan ay unang nagsalita, siya ay isang buhay na buhay lamang. Dapat mo bang tretuhin siya ng magalang? Bukod, siya ay nagtungo sa Zazen Temple. Hindi namin alam kung siya ay isang especially iyan na ipinadala ng iba pang mga templo. Kung hayaan mo lang siyang umalis, mawawala sa atin ang aming prestihiyo. Panipi. Horatio, kailangan nating magkaroon ng awa sa iba. Ang tao sa isang puting balabal ay sinabi sa isang mababang tinig, siya ay isang kaawa-awa na buhay lamang. Bakit kailangan mong yumoko sa kanyang antas? Ito ay isang buhay lamang. Si Horatio Zahir, ang powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan ay sumingit at sinabing, sa aming templo, ang mga tagapaglingkod ay mas mataas kaysa sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya kay James. Ito ay kagiliw-giliw na maglakas loob na pukawin ang mga nabubuhay na nilalang ng Zazen Temple. Pupunta ako sa laruan sa mababang buhay na ito. Kailangan kong ipaalam sa kanya ang kanyang mga pagkakamali. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Ang tao sa isang puting balabal ay sumimangot ngunit hindi siya napigilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6737. Sa instant na ito, si Horatio ay naging isang sinag ng lila-itim na ilaw at lumitaw sa harap ni James. Arrogantly, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran. Kung sasalakayin kita ng personal, bibigyan kita ng pambubuli. Dahil ikaw ay isang buhay na nilalang, ang isang buhay na pagkatao ay sasalakay sa iyo. Zephyr, panipi. Pagkatapos, ang isang nakatatanda na may puting buhok ay lumipad mula sa likuran. Mayroon siyang isang asol na tibak sa kanyang kamay. Malakas ang kanyang aura. Sa pagtingin kay James, ngumiti si Horatio at sinabing, pareho kayong dapat bigyan kami ng isang pagganap. Labanan hanggang sa kamatayan. Magpanggap na ikaw ay isang gladiator. Sino mang mananalo ay maaaring maging aking lingkod. Sa gayon, naiilawan ang mga mata ni Zephyr Thorn. Agad, itinaas niya ang asol na tibak sa kanyang kamay at itinuro kay James. Halika sa akin. Nakatingin kay Zephyr, paliitin ni James ang kanyang mga mata. Mabababa ka ba? Si Zephyr ay nakuha. Kinuha niya ang kanyang ngipin at sumigaw, manahimik ka. Hindi lahat ay maaaring maging alipin ni Sir Horatio. Huminga ng malalim si James at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mga pekeng banal na nilalang na may mapagmataas na palaging naisip na mas mahusay sila kaysa sa lahat. Ginamo nila ang mga nabubuhay na nilalang bilang mga ants. Ito ay kasuklam-suklam, ngunit kung ano ang higit na kasuklam-suklam ay ang mga mahina at mababang buhay na nilalang na handang pumatay sa isa't isa para lamang sa isang katayuan lamang. Kung ang mga Diyos ay gumawa ng masama, maaari ka pa ring mabuhay, kung gumawa ka ng kasamaan, hindi ka mabubuhay. Pagkatapos, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, dalawang sinag ng pulang home-roam banal na ilaw ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Kasunod ng isang malakas na tunog, agad na napatay si Zephyr. Hindi man lang ang isang espasyo ng kanyang laman ay naiwan. Ang isa pang home-roam banal na ilaw ay tumama kay Horatio na nanonood ng eksena. Habang lumipad si Horatio sa lalaki sa isang puting balabal, hinawakan siya ng huli at pinasabog sa tuktok ng palasyo. Sa pag-stabilize ng kanyang katawan, si Horatio ay naglabas ng dugo. Labis siyang nagulat. Sa sandaling ito, si James ay sumakay sa kalangitan, na nagdulot ng mahiwagang powerhouse na nakapaligid sa kanya na magulat sa pagkabigla. Lahat ay naging tahimik agad. Akala ko ang Zazen Temple ay naiiba sa iba pang mga templo, kaya't dumalaw ako. Hindi ko inaasahan na magkaroon ito ng masamang mabuting pakikitungo. Kaya, magagawa ko ang anumang nais ko ngayon. Tumunog ang tinig ni James mula sa walang bisa. Ito ay marilag, sagrado, domineering at makapangyarihan. Habang ang mga powerhouse na naruroon ay nagtaka, iniwas niya ang kanyang kamay. Ang isang sinag ng nakasisindak na Decachrome banal na ilaw ay tumama, na nagbabago sa hindi mabilang na mga dragon ng Decachrome. Kasunod ng mga pag-ungol ng mga dragon, kung saan lumipas ang mga dragon, ang mga powerhouse sa ilalim ng ranggo ng Xerxo Declan ay sasabog. Ang kanilang dugo at laman ay napatay sa lahat ng dako. Ito ay isang nakakatakot na paningin.
Kapag ang 12-12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Zerxodeclan ay nakita na, isinaaktibo nila ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan sa isang gulat. Gayunpaman, bago sila magawa, malubhang nasugatan sila ng mga dragon. Nahulog sila mula sa walang bisa. Pinatay ni James ang isang buong pangkat ng mga powerhouse sa isang segundo. Ang mga mapagmataas na powerhouse ay namatay man o nasugatan ng mga dragon ng Decachrome. Duguan ang eksena. Nang makita iyon, si Horatio at ang tao sa isang puting balabal na nakatayo sa tuktok ng palasyo ay pinalawak ang kanilang mga mata. Nabigla sila. Paano ito posible? Bulalas ni Horatio, siya ay isang buhay lamang na buhay. Paano niya papatayin ang lahat ng mga gwardya ng Zazen Temple sa isang paglipat? Ang takot ay sumabog sa mga mata ng lalaki sa isang puting balabal. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata na walang magawa. Malinaw na naramdaman niya ang isang hindi pa naganap na krisis sa instant na ito. Si James ay naging isang sinag ng Decachrome banal na ilaw at nakarating sa harap ng malaking palasyo. May isang kamay siya sa likuran. Bumaba rito, o kung hindi ako papatayin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6738. Upon na pagdinig ng mga salita ni James, si Horatio at ang tao sa isang puting balabal na nakatayo sa tuktok ng palasyo ay hindi makakatulong ngunit umiwas. Hindi sila nakaramdam ng takot mula nang sila ay ipinanganak. Sa oras na ito, natakot sila dahil sa isang buhay na buhay lamang. Pagkatapos ng lahat, ang Power James na ipinakita ngayon ay masyadong nakakatakot. Hindi lamang siya pumatay ng isang pangkat ng mga powerhouse sa ilalim ng ranggo ng Declan sa isang segundo, ngunit malubhang nasugatan din niya ang 12-12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Zerxodeclan. Ang mga powerhouse sa ranggo ng Zerxodeclan ay hindi man lang makagalaw. Nababaliw ito. Mas mahalaga, si Oratia at ang tao sa isang puting balabal ay mga powerhouse sa ranggo ng Yitrodeclan. Gayunpaman, ang isa ay malubhang nasugatan habang ang isa ay pinasabog ng isang paglipat lamang. Ang isang powerhouse sa ranggo ng Soma-Declan ay hindi magawa iyon. Sa kanilang mundo, ang ranggo ng Soma-Declan ay nasa rurok na. Mayroong ilang mga powerhouse sa ranggo na iyon. Sino siya? Ang pagsugpo sa takot sa kanyang puso, ang tao sa isang puting balabal ay nagbukas ng kanyang mga mata. Kinuha si Horatio na nasugatan, nakarating siya sa harap ni James. Ngayon, nang harapin si James, hindi na tumingin sa kanya ang dalawa. Hindi na sila mapagmataas. Lalo na ang Horatio, ang isang sulyap kay James na may pulang buhok, nagtago siya sa likuran ng lalaki sa isang puting balabal. Ang lalaki sa isang puting balabal ay nakuha. Pagkatapos, yumuko siya kay James. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ako ay isang buhay lamang na buhay. Hindi man lang siya pinipigilan ni James. Hayaan si Lord Zende na makipag-usap sa akin. Sa gayon, ang lalaki sa isang puting balabal ay natigilan. Alam mo, bago niya matapos ang kanyang mga salita, itinaas ni James ang kanyang kamay. Ang makapangyarihang kapangyarihan ay humawak kay Horatio at hinawakan siya sa kalagitnaan ng hangin. Nang makita iyon, ang lalaki sa isang puting balabal ay nagmamadali na kumaway sa kanyang mga kamay. Mangyaring huminahon. Si Horatio ay wala pa. Kaya, pumasok ka na lamang sa ranggo ng Yitrodeclan, di ba? Sumulyap si James kay Horatio. Ano ang iniisip mong maaari kang maging mapagmataas? Si Horatio na hinawakan sa leeg at itinaas ni James ay inilipat ang kanyang mga binti sa hangin. Hindi siya komportable. Ang kanyang kapangyarihan ay nasil sa sandaling hinawakan nito si James. Habang siya ay nagulat, siya ay natakot. Nararamdaman ni Horatio ang takot sa kanyang mga buto. Malamig na sinabi ni James, patuloy kang nagsasabi na ako ay isang mababang buhay na buhay. Bakasang ipinanganak ka mula sa hangin at hindi mula sa sinapupunan. Bakit hindi ka pupunta sa ipinagbabawal na dugo upang magsagawa ng isang pagsubok? Nang makita na nais ni James na patayin si Horatio, ang tao sa isang puting balabal ay tumigil kay James. Mangyaring huminahon. Dahil alam mo ang aking kapatid na si Zenda, dapat kang magkaroon ng isang koneksyon sa kanya. Para kay Zenda, mangyaring maawa ka sa Horatio. Sa isang ungol, lumingon si James at tiningnan ang lalaki sa isang puting balabal. Talagang mga kapatid ni Lord Zenda. Oo, tumango ang lalaki sa isang puting balabal.
Dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan. Mangyaring maawa sa amin. Mahigpit na sinabi ni James, hilingin kay Lord Zende na lumabas, o hindi ako mapipigilan. Pakinggan ang mga salita ni James, ang lalaki ay nagpanik. Sa pamamagitan ng isang mapait na ekspresyon, sinabi niya, si Zende ay malubhang nasugatan. Nagninili siya sa pag-iisa ngayon, kaya hindi ito maaaring talakayin noon. Dahan-daang itinaas ni James ang kanyang kamay. Ang isang nakasisindak na pulang apoy ay lumitaw sa kanyang palad. Nang makita niya ito, ang lalaki sa isang puting balabal ay lumuhad sa lupa. Ang apoy ng dugo, tanging si Emperor Yarden ang may supernatural na kapangyarihang ito. Ikaw. Bigla, isang dagandong ang nagmula sa palasyo. Tumigil ka. Sa susunod na segundo, isang lilang anino ang lumipad. Ito ay naging isang kaaya-aya na babae sa isang puting balabal at isang puting maskara agad. Sa pagtingin kay James, nagmadali siyang sinabi, pinili ng isa, mangyaring magkaroon ng awa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6739 na naghahanap sa kaaya-aya na babae, pinaliit ni James ang kanyang mga mata. Lord Zenda, hindi ka ba nagmumuni-muni sa pag-iisa para sa iyong mga pinsala? Bakit mayroon kang oras upang lumabas at makilala ako, isang mababang buhay na pagkatao? Nang marinig iyon ni Zenda, bumagsak ang kanyang mukha. Siya ay yumuko at humingi ng tawad, napili ng isa, maraming beses kaming nasaktan. Inaasahan kong mapapatawad mo kami. Ang pag-iwas sa bawat salita, sinabi ni James, kung hindi kita pinatawad, ang Zazen Temple ay magkakaroon ng mga basag na pader at puno ng dugo. Nang marinig iyon, nadama ni Zenda ang mga panginginig sa kanyang likuran. Yumuko siya kahit na mas mababa. Salamat sa pagkakaroon ng awa sa amin. Huminga ng malalim si James. Itinapon niya si Horatio sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya, hindi mo na kailangang pasalamatan ako. Salamat sa iyong sarili sa pagiging matalino. Sa gayon, itinuwid siya ni Zenda. Ang pagkamangha ay sumiklab sa kanyang mga mata. Kapatid mo ba siya? Ginamit ni James ang kanyang baba upang ituro sa Horatio na nakahiga sa lupa sa takot. Natigilan si Zenda. Tumingin siya kay Horatio. Oo, ngunit malupit siya at baluktot. Palagi siyang nagdudulot ng problema gamit ang pangalan ng Zazen Temple. Dahil nasaktan ka niya ngayon, maaari mo siyang parusahan. Panipi. Nang marinig iyon, si Horatio na nasa lupa ay nabalisa. Zenda, kapatid mo ako. Wala akong kapatid na katulad mo. Galit na umungol si Zenda, wala akong pakialam kung nagdulot ka ng problema sa nakaraan, ngunit nagdulot ka ng isang malaking sakuna na magzazen ng templo ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Panipi. Zenda. Sa oras na ito, ang lalaki sa isang puting balabal na nakaluhod sa lupa ay bumangon ng madali. Hinailan niya si Zenda. Siya pa rin ang iyong kapatid sa huli. Hindi mo maaaring putol ni Zenda ang lalaki sa isang puting balabal. Nakalimutan mo ba na ang Zazen Temple ay opisyal na mantle ni Emperor Yarden? Hindi namin makontrol kung paano tinatrato ng ibang mga templo ang mga nabubuhay na nilalang, ngunit kami, Zazen Templo, ay dapat tretuhin ang bawat buhay na may paggalang, lalo na ang mga makapangyarihang buhay na nilalang. Gayunpaman, sinira ni Horatio ang lahat ng mga teorya at mga kautusan na minana natin mula kay Emperor Yarden. Dapat ba nating tiisin ang kanyang mga aksyon magpakailanman? Walang anumang pagkakaiba sa pagitan natin at iba pang mga templo noon. Nakaharap sa mga reprimand ni Zenda, ang tao sa isang puting balabal ay nagtataas ng kanyang ulo at huminga ng malalim. Pagkatapos, lumingon siya at lumuhad muli sa lupa, na nakaharap kay James. Napili, humingi ako ng Horatio sa isang huling pagkakataon. Masama ang pakiramdam ni Zenda para sa lalaki sa isang puting balabal. I-drop ang kilos. Walang pasensya si James, narito ako bilang panauhin, gayunpaman kayo. Kumikilos na parang namamatay ang mga tao. Paano ako magiging panauhin? Panipi. Nang marinig iyon, si Zenda at ang lalaki sa isang puting balabal ay nagulat. Pagkatapos, tila nahuli sila sa isang glimmer ng pag-asa. Naging excited sila. Ito ang aming karangalan na magkaroon ka bilang aming panauhin. Si Zenda ang pinakamatalino. Agad siyang gumawa ng kilos upang tanggapin si James. Pinili ng isa, mangyaring ipasok.
Direkta ang paglalakad ni James patungo sa pasukan ng palasyo. Sa sandaling ito, sinipa ni Zenda si Horatio. Halos pinatay mo ang Zazen Temple. Umakyat si Horatio at nagbulong, Zenda. Ang parusang kamatayan ay maiiwasan, ngunit parurusahan ka. Itinuro ni Zenda si Horatio at sumigaw, hilahin mo siya. Latigo siya ng 3,000 beses kasama ang banal na latigo. Pagkatapos, ay lock siya sa bilangguan ng Diyos. Pagkatapos, nang hindi hinayaan si Horatio at ang lalaki sa isang puting balabal na humingi ng awa, lumingon siya at pumasok sa palasyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,740. Sa malaking palasyo ng Zazen, tumayo si James bago ang isang buhay na larawan. Habang tinitigan niya ang nakatatanda sa larawan na may suot na pulang damit at humakbang sa malaking alon na may pulang halo sa kanyang ulo, mabilis na nagbago ang Decachrome banal na ilaw sa kanyang mga mata. Maya-maya, sumabog ang pulang kapangyarihan sa larawan. Napaputok agad ito kay James. Sa instant na iyon, nadama ni James na labis na ang kanyang tunay na gintong katawan ay nabautismuhan ng mga alon. Kaya, ang 2 quintessential na puso sa kanyang katawan ay nalinis. Pagkatapos, na-upgrade sila sa 2 hindi pangkaraniwang puso. Ang kanyang pulang buhok ay bumalik sa itim na agad. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagbago at ganap na nakatago. Matapos mawala ang ilaw, si James, na matangkad at may mahabang binti, ay mapurol. Wala siyang kaunting pagbabago bago sa kapangyarihan. Si Zenda ay nakatayo sa likuran ni James at tinakpan ang kanyang bibig sa pagkabigla. Ito ang hindi pangkaraniwang puso. Ito ay isa sa 5 lakas. Itinatago nito ang espiritu ng isa sa puso. Hindi siya sinagot ni James. Sa halip, tinitigan niya ang larawan. Nawala ang buhay na nakatatanda. 2 linya ng mga pulang salita ang naiwan. Pinalabas nila ang banal na ilaw. Kung mayroon kang balak na gumawa ng mabuti, hindi ka gagantimpalaan kahit mabait ka. Kung gumawa ka ng kasamaan ng walang hangarin, hindi ka mapaparusahan kahit na gumawa ka ng masama. Matapos basahin ang 2 linya ng mga pulang salita, inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at nagbuntong hininga. Ang ranggo ng paglilinang na ito ay mas mataas kaysa sa batas ng mga landas. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Zenda. Sino ang nakatatanda sa larawan? Ito ay si Cassian Zahir, ang ating ninuno. Magalang, sinabi ni Zenda, siya ang ika-7 alagad ni Emperor Yarden. Dati siyang naglilinis ng Diyos sa Zymergy. Ngunit dahil nagagalit siya sa mga banal na nilalang na nakikipag-ugnayan sa mga nabubuhay na nilalang habang sumasalungat ito sa teorya ni Emperor Yarden, umalis siya. Pagkatapos, nilikha niya ang Zazen Temple sa Great Historial Land. Panipi. Nang marinig iyon, paliitin ni James ang kanyang mga mata. Naaalala mo ba noong una kaming nagkakilala? Siyempre, bumantong hininga si Zenda at sinabing, mayroon akong masamang opinyon tungkol sa mga nabubuhay na nilalang, kaya't nagkaroon ako ng masamang pag-uugali sa iyo. Pagkatapos, tiningnan niya si James. Ngunit nais kong sumama ka sa akin hindi dahil gusto kong saktan ka. Wala akong pakialam kung naniniwala ka sa akin o hindi. Nang marinig iyon, wala namang sinabi si James. Sa totoo lang, ang 10 banal na templo ng mahusay na lupang pangkasaysayan ay nahahati sa 2 panig. Nagmamadali si Zenda, bagaman ang Temple, Tonataya Temple, Yunara Temple, Zanthea Temple, Dynastia Temple at Wirasi Temple look independent, lahat sila ay nakipagtulungan sa Horvatat Temple, na bumubuong Erescence Alliance. Sumalungat sila sa teorya ni Emperor Yarden, na nakipag-away sa Zymergy, nagpalitan ng interes, at pinasyahan ang mga mundo. Itinuring nila ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang bilang mga alipin. Nag-set up sila ng mga antas ng antas at pinigilan ang mga antas ng mga nabubuhay na nilalang. Kabilang sa mga ito ay si Yeria. Sumimangot si James. Isa ba sa kanila si Yeria? Pinag-uusapan nila at inirerekomenda siya sa Zymergy. Bumantong hininga si Zenda at sinabing, hindi namin alam kung anong uri ng pagpapalitan ng interes nila si Zymergy. Pagkatapos ng pagkamatay ni Tai Chi, kinuha ni Yeria ang posisyon ni Tai Chi. Nang marinig iyon ni James, sumimangot siya. Si Yeria ay nasa ranggo ng Soma Declan. Kailangan ba niya ang kanilang rekomendasyon?
Mayroon bang isang powerhouse sa ranggo ng Declan Mahayana sa kanila? Ano ang nangyari noon? Tanong ni James. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Zenda, mula sa narinig ko, nang inirerekomenda nila si Yeria. Nasa ranggo lamang siya ng Yitro Declan. Mayroon siyang paglilinang ng ranggo ng Soma Declan dahil siya ay naging Tai Chi. Dapat ay naabot niya ang ranggo na iyon pagkatapos isama ang kapangyarihan ng Tai Chi.